Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, inilahad ni Jesus ang talinghagang ito sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masasamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at magkauhay, lumitaw rin ang masasamang damo. Kaya't lumapit ang mga alipin sa puno ng sambahayan at sinabi rito, "Hindi po ba mabuting binhi ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon?" Sumagot siya, "Isang kaaway ang may kagagawan nito." Tinanong siya ng mga utusan, "Bubunutin po ba namin ang mga iyon?" "Wag," sagot niya, "baka mabunot pati trigo. Hayaan na ninyong lumago, kapwa, hanggang sa anihan. Pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin upang sunugin. At ang trigo'y inyong tipunin sa aking kamalig." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-16 na linggo sa karaniwang panahon at tayo po ay patuloy na tinuturuan ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng mga pahayag sa Ebanghelyo o mabuting balita upang maunawaan natin ang tungkol sa paghahari ng Diyos. Ano't anuman, maghahari ang Diyos. Ang Diyos pa rin, kumbaga sa salita, ang Diyos pa rin ang mananalo pagdating ng wakas. Pero ito ay, para bang, alam niyo yung ipinapaliwanag ni Jesus sa mga tagapakinig, ang paghahari ng Diyos na hindi sila matatakot. Kasi kapag sinabing, end of the world na, mag-end of the world, magwawakas na ang panahon, natatakot ang mga tao. At lalong hindi naiintindihan na kapag end of the world, paparusahan na tayo ng Diyos? Hindi mapagparusa ang Diyos. Tandaan niyo po yan, ha? Anuman ang kahinatnan natin, hindi yan ang parusa ng Diyos. Yan ay bunga ng ating mga desisyon. Para bang tayo din ang nagpaparusa sa ating mga sarili. Kaya sabi dito, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Pagdating ng wakas, pagdating ng tamang panahon, ganito ang mangyayari. Pagaman sa kwento, paano ba nagsimula ang lahat? At paano magtatapos ang lahat? So, nagsimula ang lahat sa kabutihan ng Diyos. At lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti. At lahat ng mabuti, pagdating ng wakas, yun ang sila ang makakapiling at makakapasok sa kaharian ng Diyos. Sila ang paghaharian ng Diyos. Naintindihan po ba? Yan.
Tingnan nyo nga yung mga katabi ninyo. Sa tingin nyo, mabuti o masamang binhi? Sa tingin nyo, mabuti o masama? Pero ito din yung parang premise natin, ha? Walang nilikha ang Diyos na masama. Walang nilikha ang Diyos na masama. Kahit pasabihan ka na salbahi ka, mabuti ka sa simula't simula pa lang. Sa sinapupunan pa lang ng tiyan ng iyong magulang, mabuti ka na. At ang hangad ng Diyos, magwakas kang mabuti. Okay po tayo doon. Ngayon, ang tanong ng marami ay, bakit po may masama sa mundo? Why does evil exist? Nilikha ba ng Diyos? Sa kasaysayan natin, di ba, narinig naman natin na maging ang mga demonyo sa simula't simula pa, mga anghel ito eh. Pero kinalaban ang Diyos at piniling maging masama. Kaya sabi dito, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. O yung naghasik ay ang Diyos, ang mabuting binhi ay ang kanyang biyaya, ang kanyang salita, at ang bukid ay ang sanlibutan. Tayo din, kabilang sa mga binhi na inilagay sa bukid, inilagay sa daigdig na ito. Ngayon, sabi nga dito, habang natutulog ang lahat, dumating ang kaaway at naghasik din ng masasamang damo. So, hindi ang Diyos ang naghasik ng masama. Ngayon, ang sabi ng mga manggagawa, Panginoon, 'di ba mabuting binhi ang inihasik mo? Bakit may masamang damo? Bunutin na natin. Kasi masama eh. Bunutin na natin. Pero ang sabi, wag. Baka madamay ang mga trigo, ang mabuting binhi. So, iniisip tayo lagi ng Diyos. Kung mayroon mang namumuhay sa kasamaan, kung mayroon mang gumagawa ng masama sa iyo, ikaw pa rin ang pinangangalagaan ng Diyos. Bakit sila parang nagtatagumpay? Pero bang dito, parang sige lang, hayaan mo lang sila. Pero pagdating ng araw, pagdating ng anihan, kapwa bubunutin, pero ihihiwalay na ng Diyos. Ganon ang mangyayari sa wakas ng panahon. Ihihiwalay ang mabubuti sa masasama. Napakadali pong sabihin bilang mga tao, sana mamatay na yung mga masasamang tao. Pero hindi nga kasi sila eh. Mayroong kaaway na nagtatanim sa isipan ng tao na gumawa at piliin ang masamang pag-uugali. Pero ang Diyos nananatili at naniniwala na tayo ay may taglay na kabutihang loob. Mabubuti tayo. Kailangan lang natin piliin. Ngayon na nagising tayo, pipiliin mo bang maging mabuti o pipiliin mong maging masama? Pipiliin mo bang mamuhay sa kabutihan o gagayahin mo ang mga namumuhay sa kamalian? Maaari tayong manggigil sa mga gumagawa ng masama. Itong nakalipas na araw, talagang dagsa ang mga sigawan sa social media, patayin ang mga adik, patayin ang mga hold-upper, patayin sila.
Sino tayo para humusga? Napatayin sila. Masasabi ba nating wala tayong nagagawang masama? Lahat tayo, sa bawat paggising sa umaga, binibigyan ng pagkakataon ng Diyos na magsisi sa ating mga nagagawang kasalanan. Mabuti ang Diyos, kaya tayo patuloy na binibigyan ng pag-asa. Amen.